Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak na Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Sa gitna ng nag-aalimpoy yung bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat? Nang mula sa kalaliman, ito'y sumambulat. Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan dooy lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan, upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalagpas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya'y kailanman. Mayroong naglayag, nalula ng barko sa hangad maglakbay. Ang tanging layunin, kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila kapangyarihan ng Panginoong Diyos, ang kahangahangang ginawa ng puon na hindi matarok. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon, na kung pagmamasdan ay pagkakataas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyang ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos sila ay tumawag. Dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas, pinayapa niya't kanyang pinatigil. Pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na sila ay natuwa, naghari ang galak at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid,
Ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin, ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bakang kinalululala ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa siyang iba sa mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas na malaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan, sa may hulihang ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo naalintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil!" At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggilalas at sinabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ang hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Nang sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig?" Minsan, natural sa atin ang makaramdam ng takot. Wala naman ho siguro dito na masasabi niyang hindi siya nakaramdam ng takot. Dahil normal na emosyon ng takot. Padalagay ka sa isang pangyayari na
makakaramdam ka ng takot, talagang matatakot ka. Kung ikaw nasa bangkang yon at tila parang lulubog na yung bangka, matatakot ka talaga. Normal lang yung ganong pakiramdam eh. That doesn't make you less human. Tao ka eh. Nakakaramdam ka ng emosyon. Pero ang lagi din magandang tanong sa atin, sa kabila ng mga emosyon na nararamdaman natin, ano ang gagawin natin? Kung ang takot sa iyo ay magdadala sa iyo ng pagkawalan ng pag-asa, may problema na tayo. Kung ang takot sa iyo ay magdadala sa iyo na tila'y mas gusto mo na lang magkulong, ayaw mo nang makipag-usap, gusto mo na lang magsarili. Teka, parang hindi na ata tama yun. Magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo, oo, may takot. Oo, may kanya-kanya din tayong unos sa buhay. Pero wag din nating kalimutan that we can handle and regulate fear. At siguro ho, ito yung madalas natin nalilimutan. At madalas nakikita natin, ang madalas sinasabi sa atin, your emotions are valid. But what do you do with your emotions? What can you do with what you are feeling? Hindi naman pwedeng paggalit ka, manununtok ka na lang eh. Sasabihin mo, may emotions are valid, galit ako eh. Sa ating ebanghelyo, normal lang inatakot sila. But what do you do with fear? Maganda rin bilang mga Kristiyano, huwag din natin kalimutan na sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga malalakas na hangin at alon ng buhay natin, minsan matatakot talaga tayo. Magiging anxious tayo sa mga pangyayari natin sa buhay, lalo na kung may pinagdadaanan ka. Normal lang ang takot. Pero bilang mga deboto ni Jesus Nazareno, kaya din nating tignan ang takot na nariyan. Pero kaya nating harapin. Kaya nating harapin ang mga okasyon na tila'y nawawalan tayo ng pag-asa. Kaya nating harapin ang mga pagkakataon na kinakain tayo ng takot at pangamba o pag-aalinlangan. Bakit? Dahil alam natin na kasama natin si Jesus. At si Jesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa dahil sa ating takot at pangamba, na tila ang tingin mo sa kinabukasan mo ay tila'y madilim at walang kasiguraduhan. Nariyan si Jesus na kasama mo. Huwag kang matakot. Relax ka lang. Sa panganahon na siguro'y mas napapansin natin yung mga alon ng buhay natin. Napapansin natin yung lakas ng hangin na humahampas sa atin. Relax ka lang. Kasama mo si Jesus. At si Jesus, at kung buo ang pananalig natin sa Kanya tayo nagtitiwala dahil siya ang pag-asa natin. At kung kaya nating kalmahin ang sarili natin, kaya nating kalmahin ang puso natin na pwedeng kainin ng takot, at kung makikita natin na nariyan naman pala si Jesus, ano bang ikakatakot ko? Ano bang ikapapangamba ko? Kasama ko naman si Jesus. Makakatuloy tayo sa ating paglalakbay sa buhay. Minsan, pag nakakaramdaman tayo ng takot, mas gusto nating manatili. Manatili sa kinaroroonan natin, nanginginig, ayaw gumalaw. Pero kung si Jesus ang kasama natin, oo, may takot, pero kaya nating maglakad ng patuloy na maglakad. Dahil oo, nariyan ang takot. Oo, nakakaramdam ka ng takot. Pero kaya mo ring makita
Si Jesus sa likod ng bangka ng buhay mo, chill lang, natutulog lang. At bilang mga Kristiyano, siguro ito yung magandang paalala sa atin, na huwag nating kalimutan ang presensya ng Diyos sa ating paglalakbay sa ating buhay. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga takot at pangamba natin, huwag nating kalimutan na nariyan ng Diyos kasama natin. Minsan kasi, baka pwede tayong lamunin, pangunahan ng takot, pero inaalis din natin si Jesus sa litrato na yan. Inaalis natin si Jesus sa litrato ng mga alon at pangamba natin. Ang tao marunong magtiwala, kayang isalig ang buhay niya sa Diyos. Kaya maganda rin, no, paglago natin bilang mga Kristiyano, sa paglago natin sa ating pananampalataya kay Jesus, ay lumago din tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. Lumago din tayo sa ating pananalig sa Kanya, na sa kabila ng takot natin, kabila ng pangamba natin, kaya nating isuko ito sa Diyos. Kaya nating ilapag ang ating mga takot sa paanan ni Jesus Nazareno. Minsan po, pag napapangunahan ho ako ng takot at pangamba, lagi ko na lang hong inaalala yung sinabi ho ni Apostol San Pedro sa kanyang ikalawang sulat. Sabi ho doon, no, cast your cares to Him, for He cares for you. Huwag mong suluhin yung takot mo. Huwag mong suluhin yung mga alon na iyan sa buhay mo. Isuko mo kay Jesus. Ilapag mo kay Jesus. Siya ang magpapakalma ng dagat ng buhay natin. Siya ang magpapakalma ng takot sa puso natin. Siya ang katulong natin. Siya ang kasama natin. At sabi nga pagkasama natin ng Diyos, wala tayong dapat ikapangamba. Siya ang bahala sa atin. We can look at our future with hope. Kaya natin tignan ang buhay natin na puno ng pag-asa dahil nariyan si Jesus Nazareno, kapiling natin. Oo, may takot. Hindi ibig sabihin na pag sumunod ka sa Diyos, ay wala kang takot. Hindi ibig sabihin na pag nakaramdam ka ng takot, mahina ang pananampalataya mo. Pero ang taong lumalago sa pananampalataya, oo, nakakaramdam ng takot. Oo, nakakaramdam ng pangamba. Pero sa kabila ng ito, kaya niyang kumalma dahil kasama niya si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama na patuloy na sumasa atin at gumagabay sa ating pagtahak sa landasin ng ating mga buhay.
taimtim nating idalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos. Maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga nawalan ng trabaho. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang manalig ang buong sambayanan ng Diyos sa gitna ng mga kanya-kanyang pagsubok na ating pinagdaraanan. Ilumin nawa ng Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng pagbabahaginan at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa ng lakas kay Kristo at pag-asa ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Si Kristo nawa ang maging kalinga ng mga kapatid nating nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagmahal naming Ama, pakinggan mo ang mga pagsusumamo ng iyong bayan. Patatagin mo nawa ang aming pananalig upang makapamuhay kaming may payapang puso at kalooban habang tinatahak namin ang landasin patungo sa iyo. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri ng sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral.
Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng aming pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo ng lay minister. Sumunod po tayo.
magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag, upang ang aming taimtim na ginaganap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintun ko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,